yan. Magandang hapon po sa lahat. Gusto ko kayo? Amen. Okay. Mukhang doon lang kausap ko yan, ha? Kumusta kayo dyan? Payaman ng payaman. Kayo? Payaman. Pinagpala. Dito. Dito. Mukhang nagugutom na mga ako. Okay, tawagin ko muna yung aking asawa, aking darling, para batiin kayo ng ika-6 na anibersaryo ng JCTV Marilao. Para pa nga po natin. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam po ninyo kanina, bago po kami pumalik dito, ay damang-dama po ang presensya ng Panginoon. Sabihin niyo po, bakit? Kasi po, napakainit. Alam po ba ninyo yung Holy Spirit ay fire? At pag kanina po, pagbalik pala natin dito, ay pinupuspusan tayo ng Santong Espiritu. Sabihin mo sa katabi mo, puspos na puspos ka na. Gusto ko lamang po ibigay sa inyo yung verse na ito. Ang sabi po doon sa Leviticus 25, makinig po kayo. Leviticus 25, 21, ang sabi po doon, I will appoint my blessing for you in the 6th year, so that it will produce a crop sufficient for 3 years. Sa ibang version po, sabi doon, I will command my blessing for you in the 6th year. Dahil in 6 years na po tayo. Amen. So that I will produce a crop sufficient for 3 years. Ang sabi po doon, I will command the blessing to you starting today for 3 years. Amen. 3 taon po kayo nahahakot ng pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya po ay pagkatapos po ng preaching ni Bishop Ted ay hilingin na po ninyo kung anong gusto niyong hilingin sapagkat starting today, the Lord will command the blessing. At 3 taong kayo na maghahakot ng blessing. Hallelujah! Ang blessing po ay hindi lang pinansyal, kundi spiritual at ayun po yung kalusugan. 3 John 2. Amen. Ako po ay tuwang-tuwa at masayang-masaya ang aking puso sapagkat nakita ko po kayo na naggagandahan at nagugwapuhan. At sabi ko nga, sa anniversary din po ng JCTV Central, mag-t-shirt na din po kami. Salamat. Ako po yung ipagpasalamat sa Panginoon sa buhay po ng ating Pastor Reverend Lawrence Malangin at Pastor Donna at lahat po ng leaders dito po sa Marilao JCTV. Maraming salamat po sa inyong buhay. Alam po ng Panginoon kung ano po yung inyong itinatanim sa Kanya, pera man yun, panahon o oras, the Lord will reward you. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord will reward you. Hindi po nakakalimutan ng Panginoon yung inyong mga binibigay kung ano po yung sakripisyo na binibigay niyo sa Panginoon. Ito po ika-6 na taon ng anniversary ay binabati ko po kayo ng congratulations at happy 6th year anniversary at umpisa na ng paghakot ng pagpapala ng 3 taon ng pagpapala. At pagpalain po kayo ng Panginoon at be ready sa pagpapala. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo naman yung lahat at bilang magalang sa Panginoon. Okay. Get your Bible please and Psalm 104 verse 4. Aklat po ng awit, 104, talatang 4. So 104 verse 4. Basahin po natin lahat. Who maketh his angels his spirits and his ministers a flaming fire.
Sabi natin, flaming fire. May God bless upon the reading of His Word today. Please visit them. Makilagay mo ulit, Brother John John. Okay. Yan po ang ating teksto ngayon. Who maketh His angel spirits and His ministers a flaming fire. Sabi natin, fire. Ano sa Tagalog yung fire? Apoy. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ngayong hapon bago tayo umuwi, kung paano mainit ang araw, pag-aapuyin tayo ng Panginoon. Amen. Saan nyo? Pag-aapuyin tayo sa pagmamahal natin kay Jesus. Sabi natin, I love you, Jesus. Everyone say Jesus. So I will exhort 15 minutes. Okay? Are you ready? Sabihin mo sa tatlong tao, fire on you. Tatlong tao. Sabi ng mga Amerikano, shame on you. Pero mga born again, JCTV, sabihin mo, fire on you. Amen. Sa Psalm 104, verse 4, madaling tandaan, His ministers a flaming fire. When you say ministers, means servants. Ang kanyang mga lingkod ay pag-aalabi niya sa paglilingkod sa kanya. Ang Diyos na nagpalat sa kanyang salita. Ngayon, si Yesu Cristo, sabi ng Bible, sa Matthew chapter 3, verse 11, John, sundan mo yung mga verse ko, okay? Matthew chapter 3, verse 11, dito muna kayo tulungin. Noong si Jesus ay nagpunta sa lupa, ang kanyang binhiin ay bautismuhan tayo na tinatawag na Holy Spirit and Fire. Ito sinyer ko sa Ligindo, sinyer ko sa May Kawayan. Gusto ko maramdaman nyo ngayong araw nito. Amen. Kakaiba gagawin ng Diyos ngayong hapon. Amen? Praise God. So sa Matthew chapter 3, verse 11, He shall baptize you with Holy Spirit and with what? Fire. Ever say baptism? Ano sa Tagalog yung baptism? Anong binyag? Ha? Baptism sa Greek word, baptizo, ibig sabihin sa English, immersion. Sa Tagalog, dive. Na nagsiswimming. Ano tawag doon? Paglubog. Sabihin natin, paglubog. Pag ikaw ay nagswimming sa resort ngayong summertime, hindi ka lang kasi kapag tayo po ay naiinitan, gusto natin tubig, tama ba? Amen. Sino nandito nag-swimming? Nag-swimming ba kayo? Ano nabasa sa inyo? Yung iba mukha lang, pawisik-wisik. Yan yung mga oldies. Ano? Kaya ito sabi ng Bible, He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. Ang gagawin ni Jesus ngayong hapon ay ilulubog tayo sa Holy Spirit at apoy. Mag-aapoy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yung pag-ibig ng asawang lalaki, pag-aapoy ng Diyos sa pag-ibig niya sa kanyang asawang babae. Ako, kukonti may amen. At lalagi sasabihin ng lalaki, I love you darling, 7 times a day. Pag walang apoy, unang natutulog ang lalaki. Walang pakialam sa mundo. Pero kapag on fire ka sa pag-ibig mo sa asawa mo, kahit ano itsura ng asawa mo, at kahit laging galit sa iyo, sasabihin mo, I love you 7 times a day. Walang umi-amen. Amen? Ever say fire? Second, fire! Sino gusto ng fire of the Lord? Bakit gusto ni Jesus na tayo po ay nag-aapoy sa Panginoon? Number 1, fire illuminates darkness. Kapag doon nag-aapoy ang isang halimbawa kahoy o kaya sabi mo ng mga bumbero ngayon, mag-ingat sa sunog sapagkat sobra init. Ang init kanina ho ay 35, maabot ng 37. Fire illuminates darkness.
Kapag mayroong darkness sa buhay natin, madilim, halimbawa tayo ay kailangan, sino gusto ng pera? Taas ang dalawang kamay. Amen. Huwag ibababa. Lahat ng gusto ng pera, taas dalawang kamay. Yung mga nahihiya, ganyan ang taas, 50 lang bibigay sa inyo, Lord. Yung mataas, ayan, ako, naiba-ihim ng hangin. Sabihin mo sa katabi mo, pareho lang tayo. Mahihilig sa pera. Atin lahat yun. Okay, lagi sa bulsa. Gaano kayo kainit maghanap ng pera? Abad, siyempre, Lunes hanggang Sabado. Minsan, may kasama pang Linggo, absent muna. So, fire illuminates darkness. Tingnan mo, sa Psalm 109, Psalm 105, verse 39. Psalm 105, verse 39. Sabihin mo sa tatlong tao, fire on you. Fire on you. Okay, basahin natin para hindi kayo natutulog. He spread a cloud for a covering and fire to give light in the night. Ever say fire. Kaya lahat ng buwan naging pag naglalakad kayo sa madilim, magpapalagay kayo ng fire of the Lord. Amen. Yung mga abi-abi, hindi kayo natatakot sa mga demonyo. Bakit? Nakikita ng mga demonyo, may fire of the Lord kayo. Tapos ka dalawang kamay, sabihin natin, fire on me. Pag nakasakay kayo sa jeep, walang mag-hold up sa inyo. Okay? Amen. Sapagkat, pag lumalabas sa natin, Jesus. 1, 2, 3, say it again. Pag nagsasabi kayong Jesus ang pangalan, meron lumalabas na bolang apoy sa inyong bibig, hindi nyo nakikita yan. Yung demonyo nagtatangka sa inyo, sakit, karamdaman, kahirapan, umaalis yan, nasusunod. At kung tumakbo man, pupunta sa kapitbahay. Okay? Pupunta sa ibang church na walang kapoy-apoy. Sasabihin ko sa inyo, merong 5 uri ng apoy sa loob ng church. Number 1, gusto nyo ba malaman? Ang church ngayon, 5 klase ang apoy na nararamdaman nila. Una, ang church, minsan walang kaapoy-apoy. No fire. Palakpak pa lang, malalaman mo na ang church may apoy. Sigawan pa lang, alam mo na may apoy. Pag ako nakatapat sa sabungan sa giginto, in-nurse ko yung sabungan. Kasi ang mga biktima, mga tatay, kakatanda na, lolo, ugod-ugod na, ang dala ay manok ni San Pedro. Sabi ko, Panginoon, sa araw, dalawin mo lahat ang manok. Nagka-festival sa giginto, mga Texas sa Talisain. Natigil nun sa bungan. Ngayon, umaandar na naman. Ang gugulo ng mga lalaki doon, sigaw ng sigaw. Sabi sa akin, sumisigaw din kami. May ano dito, Kristo rin dito. Pero mas malakas ang sigaw ng mga born again na nag-apoy. Palagpak pa lang. Nung hindi tayo born again, nakokornihan tayo. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Bakit ano sinisigaw natin? Abi ka noong Maria, napupuno ka ng Barya. Yun ang ating sinisigaw. Pero tayong born again, hindi tayo nahihiyang sumigaw ng hallelujah. Amen. Kaya sabi ng Bible, fire to give light in the night. Sino dito gusto sa samayan? Amen. Mahilig din kayo. Sino gusto sa sakyan? Bibigyan kayo ng Diyos kung kayo wala sasakay sa gabi. Chariot on fire. Amen. Kaya sabi ng Bible, fire to give light in the night. Kaya paglabas nyo ng karsada, magpapabalad kayo ng fire of the Lord. Say hallelujah. Nakakita ba kayo nabibili sa SM ngayon kapag yung nilagay ko dito sa gabi? Pag nabigit doon yung
Ano tawag dun sa ganung electronics? May ilaw na kulay blue. Pag tumalon dun yung elepante, pakay. Hindi, mga kulisa. Ano tawag doon? Insect killer. Okay. O, siya may sabi nun. Tayo lahat, si Satanas po ay simbolo ng mga insekto. Kaya pag nadidikit sa ating katawan, o lumalapit siya kapag may fire of the Lord, ang mga demonyo natatakot. Amen. So, yun ang number 1. Kaya gusto na just fire of the Lord. Pangalawa, sa loob ng church. Una, no fire. Tama ba? Pangalawa, lagi, sabi natin, on fire. Ang mga taga-JCTV, on fire lagi. Amen. Walang natutulog. Amen. Sa loob ng church, kapag hindi on fire, nagbubukas pa lang na scripture reading ang pastor, naghihigab na. Pagka nagbabasa na, nagkakauntugan sa antok. Napunta ako sa Cagayan de Oro, kaya siguro nilindol ng Diyos yung bandang Cagayan de Oro na yan. Ang mga church yan, puro inaantok ang mga miyembro. Pagka mag-o-offering na, hindi na makadukot yung mga miyembro, nilagyan ni Satanas ng bakal sa kamay. At iba, pagka-offering, pumunta sa CR. Sabi niya sa, offering na naman. Yung iba, tingin sa relos, ang tagal naman yan. Pero late na dumating yun, una pang tumitingin sa relos. Pero ang mga umpire, unang dumadalo, huling umuwi. Say hallelujah! Kung kayo ay guest dito, mapalad kayo, sabi ng aking asawa, Jotoror, Leviticus 25:21, and in the 6 years, I command the blessings unto you. Kumanda kayo ngayon mula sa araw na ito. Ang Diyos nagpapadala ng maraming blessing. At sinusundo na ng mga anghel, inutusan papunta sa inyo. Hallelujah! Yung iba makakarating sa ibang bansa. Hallelujah! Bibigyan ng Diyos ng passport. Amen! Yung mga prayer request nyo matatagal na, bukas na bukas ang langit sa inyo ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Eh, kita mo, walang apoy-apoy yung palakpak na naman. Mamaya may assignment kayo sa akin. Pumunta kayo sa YouTube. Basta panoorin nyo Heaven and Hell 1,000 to 100. Koreano po yun. Merong mga Kristiyano umakit sa langit, sarado isang pintuan sa kanila. Sabi ng anghel, kaya sarado sa iyo isang pintuan, hindi ka pumapalakpak, hindi ka umaawit, hindi ka sumisigaw kay Lord. Ito palang mga mga membro, mga Baptist, ayaw umawit. Ang mga Pentecostal, awit ng awit. Kaya pagpasok natin sa langit, bukas kagad sa pintuan ng pagpapala sa atin. Sino dito umaawit sa umaga? Ang mga kabataan, magagaling umawit siya, mga darling shit. Tama ba? Amen. Israel, kung kumanta ng How Great is a God, sino yun? Chris Tomlin. Ang mga matatanda, ano kinakanta? Ay, buti-buti mo, Panginoon. Okay? At least, kabisado ng mga senior. Amazing Grace. Pagkaya kumakanta rito ng mga darlingship, ang mga senior, puro huni. Yun ang alam kasi mahirap memorya yung kanta. Bakit ba nauso yung kanta ngayon ang mahirap? Apat na paragraph yata yung kinakanta. Kaya, tanongin mo, walang memorya itong kanta. During 80s, papanahonan ni Tata, I'm 20 years old. Ano kanta noon? God's not dead, He is alive. Jesus is alive. Kahit kapwa-buha natin, alam niyo God's not dead, He is alive Kahit tayo natutulog, God's not dead, He is alive. Kaya ang church ngayon, nakalagay doon, God's not dead, He is alive. Ginawa na rin yung church, yung God's not dead, He is alive. Na
Naubos na pangalan Jesus ngayon sa registration. Yung isa sa Pampanga, pangalan ng church, Satan, come out! Satan, come out church! Eh, binagyo, nawala yung come out, kaya Satan church. Sa atin, hindi pwede dito si Satanas. Labas lahat ang diablo sa mga ito. Sabi mo sa karabi mo, be on fire. Be on fire. Pangatlong klase ng apoy. Naglalaro ng apoy. May naglalaro ba ng apoy dito? Ano yung naglalaro ng apoy? Ayaw seryosohin ang paglilingkod sa Diyos. Pagkalinggo on fire, pagka Lunes, Lord, 90 na naman ang aking sa iyo, 10. Pagka Miyerkules, 50% sa iyo, aking 50. Eh, paano maglakad yun? Saka at saka bigay. Yun ang mga born na saka at bigay. Aba, ibigay mo na ang totally surrender ang buhay mo kay Lord. Amen? Kung ikaw ay may bisyo pa ngayon, meron ka pang ginagawang hindi maganda, surrender your life to the Lord. Pagka pinanood nyo yung heaven and hell, na kakaraming tao pumunta sa impyerno sapagkat hindi seryoso kay Lord. Mahal na mahal nila mundo, hindi nila mahal si Jesus. Ang tao nagmamahal kay Jesus, mahal ang kanyang salita. Amen. At ang pagbo-born again Christians, hindi ito discussion, it's a matter of relationship with the Lord. Amen. Magbabasa tayo ng Bible. Yung mga tao pa lang hindi nagbabasa ng Bible, hindi nagsosolving, hindi nananalangin. Pagpunta pala natin sa langit, wala ka palang bahay. Janitor ka pala doon. Para ikaw ay hindi material, dingding, ano ba, tiles, bubong. Kailangan ikaw yung sosolving araw-araw. Kagabi, na-solving ko, mayor at kapatid ng mayor. Kanina, umatin na sa church natin. Tinakot ko, heaven and hell, topic ko. Eh, takutan na yan. Amen? Sabi niya, ni Chapten, sa tagal-tagal ko ng Katoliko, ngayon ko lang nalaman, wala palang purgatorio. Meron palang impyerno at saka langit. Kaya ayaw ko mapunta dyan. Iba na lang mayor mapunta doon. Ako na lang sa langit. Kaya kanina may umaten. Eh, paano yun? Eh, umatin pa ako sa Katoliko, 6:30 to 7:30. Eh, sige ka ako, kasi hanapin ko siya ng pare. Eh, pagkatapos mo niyan, sa akin ka ng dumiretso. Eh, nung tayo ganoon din eh. Nung una-una tayo bagong bola again eh, nagkakatoliko pa tayo eh. Di ba? Ako, ligo ng konti. Di ba? Ako yung bagong bola again. Ako yung panatiko, kandado, sarado, panatiko. Balik-balik na rin mo. Ako yung umatin pa ng misa. Meron Biyernes, may Sabado, may Linggo. Pero atin nali ako ng bola again. Ayaw akong pumayag na hindi ako katoliko. Baka-balik na naman. Kaya isang araw, pinagpastol ako ni Lord. Para walang kawala. Kaya dapat tayo nagsosolwin. Nasabi natin, Jesus loves you. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Walang pera yung kausap mo. Bigyan mo ng pera. Madami-dami mong pera eh. Sino dito maraming pera? I-date mo sa Jollibee. Halimbawa, may kaibigan ka. Yung aking asawa, yung kanyang classmate, inaaya niyong kumain. Kami ho, taya ng taya. Di ba rin, madala lang namin sa Panginoon. Kahit kung di lang, sabi namin, angel of the Lord, pabigatin yung mga kinakain. Hallelujah. Praise God. Ang kakainin nila, 3 araw busog pa sila. Amen. Tuwan-tuwa, 3 araw busog pa mga kaklasmate niya. Ano yung sabihin doon? Nagsosolving tayo. So simulan natin bukas. Amen. Para meron tayong material na gagawin natin sa langit. Say amen. By the way, sa anniversary natin sa Giginto, nakita niyo doon 2 hektarya. Doon pa kayo magse-celebrate ng 15th year anniversary. Wala na naka-formal na kahit puro naka-muong na lang at naka-t-shirt. Ang buong Andre ni Pastor Lawrence puro naka-bilaw.
Amen. Amen. Puro nakadilo kayo. Huwag kayo mag-alala ng sakyan. Paladala po kayo ng sasakyan. Para akong politiko. Sabi ng politiko, mga kababayan ko, imoto nyo ko, pagkagawa ko kayo ng tulay. Sabi na nasa likod, bossing, walang ilog dito. Pati ilog, pagkagawa ko kayo mga kababayan ko. Ngayon, kung hindi mo madili, kung hindi mo makarating sa inyo sasakyan, chariot of fire ang paladala ko sa inyo. Amen? Amen? So, ano yung pangatlong apoy? Naglalaro ng? At yung pang-apat na apoy sa church, pag ayaw natin mag-apoy tayo, ibubulit tayo sa apoy ng impyerno. Sino gusto sa langit? Amen. Sino gusto sa impyerno? Wala. Oh, gusto niya palang, ayaw pala natin sa impyerno, dapat compare tayo dito sa lupa. Amen. Huwag tayo maghihiya mag-share. Ako kahit sa aeroplano, kahit sa jeep, nag-share ako ng gospel. Ano pa kayo ko sa kanila? Ang mahalaga, madala ko sila kay Lord. Amen. Kahit sila congressman, kahit gobernador, ay makapal ako ngayon. Makapal ang hiya. Para kay Lord. Amen. Aba, mas mataas ang posisyon ng pastor kaysa sa mga mayor, congressman, gobernador, senador. Aba, pag sinabi ko sa congressman, yumuko. Pag sabi ko, pikit, pikit. Pag sinabi ko, Lord, luhod. Taas na lang, opo. Aba, hindi nila masabi sa akin gano'n eh. O, di mas mataas ang posisyon ko. Ambassador ni Lord, amen. Kayo din, ganun lahat. Mas mataas ang ating identity sa harap ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. O, malapit ang SM dito. Pag nagbabayad kayo, hello sister, how are you? Sabi na sister, fine, thank you. O, di tanong mo pangalan, tanong mo telephone number, share mo ng gospel, pati ninyo rito. Huwag kayo mahiya. Sila mahiya sa amin. Amen. Amen. Say hallelujah. So, yung pang-limang fire. Ever say fire. Di ba? May fire nga ang dala-dala, fire extinguisher. So, ang ministry natin, Jesus Christ na Deliverer. Nakapita po ako nung Martes sa Bustos. Ito ay charismatic group, mga ilan daan yun, dami. Mga 800. Ako, usong tao doon. Eh, bihira ako makumpita. After 7 years, nakumpita ako. Takot sa akin yung mga tao doon, mga elders. Kasi alam nila, ang Jesus Christ the Deliverer, nagpapalayas ng demonyo. Naalala ko, nakasakay ko sa aeroplano, nagpapasa ako ng Bible. Sabi ng Filipino-American, what's up, man? Sabi niya, what's up, man? Pag napunta kayo sa Amerika, yun ang unang sasabihin sa inyo ng Amerika, what's up, man? Ako yung unang napunta sa Amerika, what? Sabi ko, oh, what's in the up? Yun pala, how are you? Eh, pasensya na kayo ako, from the province of Giginto. Sabi sa akin, oh, sir, excuse me, what is your business? Oh, well, I have a new business today. And what is that? My business is to cast out demons. What? Natakot po sa akin yung Filipino-American at nagulat siya. Do you see that I have a demons? Yes. I saw that you have 2 demons in your eyes. Really? Maya-maya siya ho ay nag-umpisal ng kasalanan. Kasi ako ay pastor, nang-umpisal. Totoo yan, sabi niya sa akin. Tagalogin ko na lang, baka magulang ko sa Ingles. Sa totoo, talagang may demonyo yung mata ko. Bakit? Nagbabasa pa ako ng Bold Magazine. Eh, ano gagawin ko? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. At pangalawang ako, mamaya may i-deliver kita. Pagtanggap kay Jesus at pinag-pray ko siya, sabi ko, demonyo ka ng last of the eyes. Come out in Jesus' name. Eh, meron doon sa aeroplano, meron yung nasa unahan, di ba? Sa harapan mo. Meron yung supot. Kaya yung mga nasa deliverance, makakaalis kayo makakasakay ng aeroplano. Kakampi natin na aeroplano, may supot doon eh. Sukahan. Alam ko, suka ho yung mama. Nako, nakita kami ni stewardess. Sabi ni steward, what's up? Ako, I look up again. Ha? Sabi ko,
is only demons. Pagsukong gayon, praise God. You understand what I'm talking about? Oh, man. Praise God. By the way, nakalimutan ko, meron palang Canadian dito. I'm sorry, I forget that you are there, man. Alright. By the way, nag-usap na kami kanina niyan. Sabi ko, lahat ng sisermo ko, tukwento ko sa iyo mamaya. Don't worry. Why? I said, all my preaching, I will tell you after, okay? Alright. Marunong na pastor to, amen. Kaya, sabi ko, tawa ka na lang ng tawa, amen. Saan ako napunta? What's up? Saan? What's up? Sa aeroplano, okay. Praise God, nung nakalaya po siya, sabi ko, starting today, don't forget that Jesus Christ is your Lord. So, meron siyang Panginoon na buwan lagi sa aeroplano. Baptism in the air, not only baptism in the water. And number 2, don't forget I am your pastor today. Abay, tuwa-tuwa, what is your name? Pastor Ted Malangen from the Philippines. So, nung sinabi ko yun, nakalaya siya, tumukuto ng pera, ng wallet. Pagkatapos binigyan ako ng pera, sabi ka, magkano? Magkano? Secret. This man gave me $100. $100? Ay sabi ko, Lord, more Lord. And one lady, beside that Filipino American, she told me, could you pray for me? Nakikinig pala. So what is your prayer request? I have cancer in my breast. I said, Jesus Christ is the healer. So pinatanggap muli kay Lord. At pangalawa, nakakadalawa na ako. Don't forget, I am your pastor today. Yes, sir. Okay, close your eyes, bow your heads. And Lord, release fire of the Lord in her body in the name of Jesus. Naramdaman niya, nakapog siya. Parang naramdaman niya yung kanyang cancer, biglang naglaho. Pero hindi nagbukas ng wallet, praise God. Kaya ang tanda ko, give thanks in the grateful heart. Kamuntik na ho akong mangaral sa aeroplano. Pag ang hapon, kasabay ko, sinisharean ko rin. In a Japanese. I speak Nihongo. Amen? Lehoma? Chinese pala yun. Hindi, in-English ko rin. Hindi kami magkaintindihan. Alam nyo kung bakit ito na-translate? Nag-drawing na lang ako sa papel. Nagkaintindihan kami. Interpretation na yun. Maya-maya nakapagsalita siya ng English. Wow, it's a miracle. Sabi ko, tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya tayo dapat nag-share tayo lahat. Amen? Ever say, fire on you! Mamaya, bebendisyon na kayo ng fire of the Lord. Pag alis nyo dito, praise God, kakaiba ka na ngayon. Makaramihan ng dala sa paglilingkod sa Panginoon. Say hallelujah. Say hallelujah. So, Jesus Christ the Deliverer, pagdating ko sa Bustos, napakaraming tao. Sabi ko sila, fire in the name of Jesus! Bulag tayo mga tao, nagwala mga demonyo. Nagwala doon. Bakit? There is power in the name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Alam ko ka natin. Ako pala pag nakahawak ng mic ayaw magputol. Nakaka 30 minutes na yung tao pangalawa. Pasensya na ko kayo, anniversary natin yun Fire has hit. Mainit. Tama ba? Saan galing itong init na to? Saan galing? Sa araw, sa sikat ng araw. Kasi mainit ang araw. Ang fire comes from heaven. Fire of God. Minsan lang naman tayo pagpawisan. Pag pumunta naman tayo sa SM
lamig na lamig tayo, di ba? Kung minsan, sobrang lamig, pinagpapawisan ka, bakit? Eh, gusto mong bumili, wala kang pambili, kaya papawisan pa. Okay? Pero ngayon, sino gusto dito mag-iinit sa Panginoon? Pati yung anak mong kabataan, mag-iinit yan, magpapasa na ng Bible yan, pagkatapos natin mamaya-maya. Hindi lagi ang dala-dala ano. Ha? Hindi, isa pa yung merong PlayStation. Puro yun ang dala. Dapat Bible ang dala. Ay, hindi na ba natin? Tapos na tayo. Pangatlo. 5. Can melt. Everyone say melt. Ano sa Tagalog yung melt? Nalulusaw. Sino dito kapag malamig, naranasan niya yung bote ng mantika ay natulog? Amen. Ano ginagawa ng nanay sa umaga para matunaw? Itatarang sa refrigerator. No, avoid para siya matunaw. Para matunaw ang puso ng mga taong matitigas sa paglilingkod sa Diyos, idarang natin sa Holy Spirit. Amen. Meron pa kayong kailangan kay Lord ngayong araw na ito? Yes. Susunogin ng Diyos yun, matutunaw lahat ng problema nyo. Pati utang nyo, makikita nyo tunaw, bayad na. Hallelujah. Sino gusto niya? Pati yan yung mga bilbil, hallelujah, na taba-taba, tutunawin ng Lord yan. Amen. Say hallelujah. Everyone say, fire of the Lord. Kumain tayo lahat. I am excited today. Sino dito mayroong hihingin kay Lord? Nasa si Miracle. Miracle. Kantahin mo nga yung paina yung merong Espanyol. Alam nyo, praise God. Pag mayroong fire of the Lord, simple yan, God answers our prayers. Okay, bago tayo manalangin, sino may kahilingan sa Lord? Yung talagang meron siyang hinihingi. You get not because you ask not. Ask and you shall receive. Kaya, yung fire of the Lord, nakakalaw si Elijah, versus Jezebel, the prophets of Ahab. Naglagay sila ng mga altar. Ang prayer nila, pababain ng kapoy sa langit. Maghapon na nalangin yung mga propeta ni Ahab, walang dumating apoy. Ang dumating yung panahon ni Elijah, nasunog yung kanilang altar. Ang ibig sabihin ng fire from heaven means God answers your prayers. Kapag naramdaman mo yung fire of the Lord sa puso mo, sa paglilingkod sa Kanya, ibig sabihin sinasagot ka ng Diyos sa buhay mo. Sino gusto sa sakyan? Sino gusto gumaling? Sino gusto makabayad ng utang? Ako'y ng Diyos sa kahirapan tayong buhay. Sige, mag-awak-awak tayo ng kamay. Sige. Everybody. Walang butol. Hawakan niyo sa kamay. Sige, awitin doon natin hapit nito. At pagkatapos tayo matapos, mananalangin ako ng fire of the Lord from heaven.
sa iyo. Sunugin mo ito ng iyong apoy. In Jesus' name. Sige, ako kamay tayo lahat. Sing it one more time and be ready for the final Lord. Let the fire
Lord.